Hindi lang sa pang Noche Buena pwedeng makadiskarte ng pagtitipid, kundi pati sa isusuot sa mga handaan. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Christmas pamporma sa presyong abot kaya. Sa Tiangge ng Taytay Rizal, maraming pagpipilian. Kaya dagsa, hindi lang ang mga naghahanap ng panregalo, kundi pati ang mga retailer mula sa iba't ibang lugar. Mas mahal sa Divisoria kasi dito rin sila kumukuha. Dito yung patahian. Si Arlene, ikatlong henerasyon na raw na mananahi sa kanilang pamilya. Pero dati sa Baclaran pa nagbebenta ang kanyang nanay. Hindi na kami magbiyahe papuntang Baclaran na Tsaka yun nga, mas mura ang upa dito sa kanilang pwesto. Saka mas mura nyo rin mabebenta kasi dito na lahat galing. Hindi ka na mamamasahe ng malayo. Anong pangalan niyo po? Arlene po. Arlene. Ikatlong henerasyon na kayo. Opo. Marunong ka rin magtahi. Opo, nanay. Hindi lang sa panregalo, kundi pati sa Noche Buena, kailangan madiskarte. Ikot-ikot muna para alam yung mura talaga. Bumibili na kami ngayon kasi baka doon sa Pasko mas magmahal siya. Para makatipid, tsaka para din na makasabayin sa mga mas maraming tao. Matumal pa raw ang benta ayon sa mga nagtitinda sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Sa ganitong panahon daw noong 2022, ubos na ang panindang karne ni Josie alas 10 pa lang ng umaga. Hindi tulad kanina. Tataas pa po ba yan pag magpapasko na? Baka. 5 piso lang naman tinataas namin. Kahit hindi na kami kumita, basta maubos lang yung paninda. Nakaamba rin ang taas presyo sa karne ng baboy. Kaya may tips si Martin para makatipid. Mga buto-buto, 280, yan. Mayroon din 160, pata. Pata na buto, yung knuckles. Adobo, sinigang laga, kare-kare. Marami doon sa pata. Pwede rin humba. Makakamura rin sa ilang parte ng manok tulad ng chicken feet. Pwede pa rin makatipid kahit spaghetti ang ihahanda. Maraming bundles na may noodles at sauce na presyong 70 hanggang 132 pesos, depende sa brand. Yung iba, hinahaluan ng ketchup. Yung favorite brand mo mas mahal, haluan mo ng ibang brands. O pwede namang ibang noodle dish na lang tulad ng pansit, sotanghon soup at iba pa. Makakamura rin sa mga produktong mas magaan ang timbang o sa mga nakasale dahil malapit na mag-expire pero pwede pa. When you say expired, di naman nakakapatay ng tao. Not in best quality, best state, di ba? Pero pwede inumin. Inaasahang mas marami mamimili sa weekend. Sakaling tumaas ang demand, posibleng mas mahal ang last minute na restock ng paninda. Ni-replenish, not from the regular source ng kanilang supply, they might be replenishing at a higher price. Habang abala sa pamimili ang iba, sina Mary Jane naman, kabilang sa mga natenga sa concourse ng Northport Terminal sa Maynila. Naurong kasi bukas ang dapat biyahe nila pa Cagayan de Oro kahapon. Di na nga komportable, magdamag pa umanong pinapak ng lamok ang 2 taong gulang niyang anak. Pag umuwi pa kami pabalik ng Quezon, Fairview, malayo na kasi po si Ring. Yung gagastuhin na lang namin na pamasahe, ikain na lang namin dito. Karaniwan na ang mga nauurong na biyahe, sabi ng Philippine Ports Authority. Dahil po una, yung hindi natin inaasahan na sama ng panahon at yung pabago-bago ng panahon. Pangalawa naman po, may prerogative din po ang shipping lines na mag-cancel ng kanilang mga trip kapag over capacity na yung isang barko. Pakiusap nila sa mga babiyahe, makipag-ugnayan muna sa shipping agents bago magtungo ng pantalan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.